our dream, Coach Louie and I, to recreate this blue zone. Diba? Gumawa tayo ng movement, revolution, Coach Louie. Diba? Against processed food, against... Kahit sa barangay lang. Simulan natin sa maliit. Magandang hapon, Coach Louie. Magandang hapon, Coach Sardi. Okay. Magandang hapon po dyan sa ating mga kababayan sa Pilipinas. So, anong oras ba ngayon? Alas 12 dito sa Dubai, UAE. So, alas 4 sa Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng mga nanonood sa aming bagong episode ng Kwentuhang Kalusugan. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin ngayon, Coach Sardi, magbigay tayo ng reaction sa Netflix movie, The Blue Zone. Oo, yung magbibigay tayo ng reaction dun sa series, actually documentary to, di ba? Documentary. Ang title is yung Live to 100, The Secrets of Blue Zones. Blue Zone. Di ba? Ano ba yung mga Blue Zone? Yung mga Blue Zone, yun yung mga place or country or state, sasabi natin na yung mga tao doon, they live more than from long, like more than 100 years. Di ba? Dito nakatira yung mga centenarians natin. Pag sinabing centenarians, yun yung mga lampas ng 100. Oo. Maabot ng 100 years old pataas, di ba? So, hihimayin po namin ngayon kung ano yung ano ba yung reaction namin? Ano ba yung mga maganda na ginawa nila? Ano ba yung napulot nating aral doon sa documentary namin? Napakaganda. Ako, I suggest. Huwag niyo pong magbigay kayo ng panahon para panoorin ito. Isa a game changer. Diba? That's true. An eye-opener. Dahil marami na po talagang tao na unhealthy nowadays yan. Sila, nasa kanila yung mga sikreto, kumbaga, hands-on experience sila, di ba? Paano humaba yung buhay nila. So, matututunan nyo po ngayong araw na to sa video na ginawa namin sa inyo, okay? Alright. So, simulan na natin to, Coach Louie. Okay, mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. Coach Louie, start tayo. Siguro, simulan natin. Sino ba yung narrator niyan? Si Dan Buettner. Dan Buettner, di ba? So, si Dan Buettner, talagang talagang curious siya dito sa longevity. Kung anong mga sikreto, kaya nag-travel siya. 20 years nang pinag-aralan itong longevity. Nag-travel siya all over the world. Kung anong mga sikreto nitong mga centenarians natin. So yung episode 1, start tayo sa episode 1. Coach Louie, it tackles longevity secrets of Okinawa, Japan. Japan. Ang dami mga centenarians yan, mga 100 years old pataas, nakakabilib, di ba? Si Ometo, yung isang centenarian natin. Ano bang pangalan niya? Si Ometo Yamashiro. 101 years old na siya, pero grabe siya. Napaka-vital, alam mo yun? Nakakapagsayaw siya, nakakapag-balance siya ng bass dito, habang sumasayaw ng mga traditional dances. Tapos, tumutugtog siya ng parang mandolin ng Japan, nung parang traditional instrument nila. Imagine kung paano yung precision nung ganung, yung para makapag-gitara ka at that age, that means you have a perfect mental health, di ba? Clear pa rin yung kanyang mind. Sobrang impressive. Actually, nagustuhan ko doon sa mga sinabi niya. Yanong siya ni Dan. Ano ba ang sikreto mo? Sabi niya, I don't get angry. Yun ang Natawa ako doon sa sinabi niya, don't get angry, sabi niya. Di ba? Napakalaking bagay talaga ng emosyon, di ba? Emotion. Para sa health mo, yung happiness, di ba? Yan, dyan pumapasok yung isang pillar of health natin. Oo, tinalakay namin po yan. Yung relaxation, yung happiness is medicine, di ba? Di ba? Napaka-importante. I don't get angry, sabi niya. Doon ako talaga. Doon pa lang, ginanahan na ako manood, di ba? Tapos ano pa ba yung mga atake nila doon, Coach Louie? Siguro... Pati yung lifestyle nila, yung pagkain nila, mostly yung mga kinakain din nila, mga seaweeds, diba? Mga seaweeds din sila. Yung marami silang sweet potato nila. Oo. Diba? 70% of their diet comes from purple sweet potato. Mote. Kasi daw, sabi nila, yan daw ang nagligtas sa kanila during the war. World War. Ng mga famine stage. World War II. Ang maganda kasi sa sweet potato, ano yan sabi nila, storm-proof. Oo nga. Kasi dito na sa ilalim. Sa ilalim, kumbaga kahit na anong storm, nandun sila sa ilalim ng lupa. Kaya talagang, doon sila nag-survive out of famine dahil doon sa pagkain na yun. 70% ang diet nila. Saka, ang laki ng difference. Sila, 70% of their diet comes from purple sweet potato, pero yung ibang part ng Japan, nasa 30% pa lang. Konti lang yung kumakain ng gano'n. Sila lang. Okinawa, Japan lang talaga. So, yun yung mga isa sa mga nag-contribute, diba?
Pero ang pinaka ano nila is yung tawag dito, yung 4 eh 5 yata na ano nila na parang summary nung kanilang longevity Oo, yung ano secrets. ba yung ginagawa nila, yung foundation Oo. sabihin na natin 4 foundation nila Oo na nga, ginagawa nila. tama. Bakit sila they live that long and healthy at the same time yung mind nila is still Saka clear. nagustuhan ko pa, most of them daw don't have furnitures. Kundi small table lang. Naka-squat Tapos, lagi sila. Imagine they spend a lot of time squatting on the floor, Oo. which is a lot of old people cannot do anymore para makaupo ka rito sa floor Oo, yung naka-squat ass to grass na na gano'n. sinasabi or Diba? cross-legged. Wala na mobility eh. Diba, mga matatanda. Sila wala, baliwala sa kanila yung ganung activity. Because They spend most of the time nandun sa floor nakaupo. Tapos they sit up and down at least 30 times a day daw. di ba? 30 squats na yun, mga kababayan. 30 squats, tsaka ass to grass, Ass mula to floor grass. hanggang mataas, diba? So that improves daw their balance, their core strength, That's true. their muscles, ganyan. Tsaka most of them have gardens. Lahat daw sila. Ayun, ang pinaka-importante. Gardens, Coach RJ. diba? Ano ba yung nagagawa ng gardening Diba? sa tao? Close to Diba? nature. Close to nature. Diba? Microbiome, maganda sa microbiome. Sarili, yung pinoproduce mo yung sarili mong pagkain. Diba? Most of them talagang, tsaka yung activity nila sa garden, hindi mo matatawaran. Hindi mo matatawaran. Yun yung talagang, they bend down, full range of motion, diba? Kumbaga talagang, whole day activity sila eh. Yung isa sa mga secrets ng mga Blue Zone country, ano sila, gentle, natural movement daw. Kumbaga, may natural movement sila na gentle, na hindi masyado nakakapagod, low intensity. Kaya talagang Throughout the day. all keep throughout on the day, moving. diba? Ang taas ng mga activity levels nila. Diba? So, yun, ano pa yung mga pinaka core foundations, diba? Sabi Importante nila, din yung Coach RJ, yung Muay. ito nga, yung simulan na natin yung mga pinaka main longevity factors nila. Siguro, mga 5 yata to. Number 1 is yung marami silang medicinal foods. Yes. Marami silang medicinal From tea foods, diba? to different herbs. Ultimo yung tokwa nila, diba? Yung kanilang soy. Soya. Ano tawag din? Tokwa. Tofu. Yung tofu nila. Iba daw yung tofu nila doon sa tofu dito. Oo. Or tofu sa ibang bansa talagang rich in nutrients. Kinumpare pa nga yung yun, basta yun muna. Yung medicinal food, marami silang mga medicinal foods. Ultimong mga ampalaya, di ba? Goya, pinakita doon. Bitter gourd. Yeah, good for diabetes. Yan. So, yung number 1 na factors nila. Pangalawa, yung caloric density. Napakaliit ng caloric density, pero napakataas ng nutrient density. Ang dami nilang vegetables. Sobrang sila, pag nagluto sila ng isang meal, para ka daw mabubusog ka talaga eh. Isang malaki pero anong laman? Tofu, mga gulay-gulay, mga carrots, diba? Kumpara mo sa isang burger, 750 calories yung burger, ito 350 calories lang. Pero naman, busog na busog ka. Sa dami ng serving, laki ng serving, tsaka nutrient dense. Oo, yun yung pinaka-importante. Nutrients, diba? Yung makukuha, fiber, protein, andun na lahat. Nutrients, mga minerals. Yan ang pangalawa sa mga sekreto nila. Ang third is yung Hara Hachibu. Ano ba yun, Coach Louie? Hara Hachibu. 80%. Oo, yan. Huwag ka masyadong magpapakabusog. Oo, 8 out of 10. Ang pinaka-principle po nila sa pagkain is yung to stop at 80%. 80%. Kumbaga, pag 80% ka, 80% ka na tama na. Oo, wag mo nang punuin pa yun. Actually, may nabasa akong ganito, Coach Louie. So, it's about mindfulness eating din. Diba, most of us, we eat so fast. Talagang hindi na natin napapansin na, 110% na pala akong busog. Ganun lang, hindi mo na nararanasan yung experience ng pagkain. Sila, mindful silang kumain, kaya yung 80% alam nila kung hanggang saan. Oo, totoo. Kumbaga, to be able to practice this type of eating, sobrang taas ng mindfulness. Yung talagang every moment, nararamdaman nila, bawat subo nila. Tapos ang maganda pa raw dito, Coach Louie, kaya daw ganito sila kumain kasi they enjoy every meal with their family. Socialization. Yan. Maganda yung social nila. They eat, they talk to each other. They chew their food. Talagang iba yung mindfulness eh. Kaya alam nila kung hanggang saan yung na 80%. Pero most people, hindi alam to. Ako nga, guilty ako dyan. Minsan, sunod ang trabaho natin, di ba? Kumbaga, talagang gulp lang tayo ng gulp. Para malagyan ka lang. Yung mindfulness, nawawala. Diba? Very important pala yung mindfulness sa pagkain. Yan pala, malaking magandang lesson dyan sa Hara Hachibu. 8 out of 10, ang ibig sabihin niyan. 8 out of 10, di ba? Yan ang malaking lesson na natutunan ko dyan sa Hara Hachibu. Mindful eating. Mindful eating. Kailangan
Every second, enjoy. Kaya nga, di ba, meron tayong topic before about addiction. Kapag mindful ka, ano ba yung na-activate ng serotonin? Serotonin. So, meron kang contentment. Good hormone. Nako-content ka. Pero kapag yung hindi ka mindful, you want more, dopamine. Yun yung addiction. Wala kang kakontento, na-addict ka. Di ba? Di ba parang yung may mindfulness ka, kapag may mindfulness, yung you live every moment, yung nananamnam mo, bawat kagat mo dun sa pagkain, na-enjoy mo, yun ang nagbibigay sa ng contentment, serotonin. Di ba? Kaya yun yung isa sa mga benefits po ng pagkain, mindful. At saka yung digestion doon. Maganda rin, inunguya mo yung pagkain, yung reaction ng mouth natin, yung saliva, doon sa pagkain. Kasi yung iba, mabilisan, halos lunukin na lang yung pagkain. Di ba? Pakakain lang. Saka importante talaga siguro, Coach RJ, marami sa atin, kahit ako, masabi ko guilty rin. Yung kapag kumakain tayo, ito yung typical sa mga Pilipino na nakikita ko. Kumakain, nakaharap sa TV. Ayo. Yun diba? Talagang kabaliktaran talaga ng mindful eating. Oo, wala na. Mindless eating tapos na yun. Ano pa yung pinapanood? Mga balita. All bad news. Di ba? Taas ng cortisol. Pag tumaas ng cortisol mo, tapos mataas ang insulin mo, mag-i-store ka ng taba dyan. Oh. Diba? Sama ng effect, di ba? So siguro, good point for sure. Siguro, yung muli nating i-practice yung pagkumakain na sa harap ng pagkain. No gadgets. Yung nabanggit na rin natin to sa ating mga ibang tech-free. Ganun din yung TV, di ba? Pagkainan talaga dapat pamilya lang. Pamilya, di ba? Kumbaga ito yung parang isa sa mga default mode natin. Wala mo ng tech, wala mo ng TV. Social connection with your family, di ba? Kaya nga kami sa amin, share ko lang, Coach RJ, yung sa amin, yung TV, yung sala namin nasa harap, tapos yung kainan dito. So nakatalikod yung TV. Itong problema sa umaga, yung mga bata, yung kasama namin sa bahay, pinapakain yung mga anak ko kasi pagising niya sa TV, di ba? O lalo na nung bakasyon. Doon hinahainan ng pagkain sa TV. sa sofa, sa living room. So sabi ko, wag yung pa-practicein to. Dapat dalhin nyo sila doon, sila kumain sa Dapat patayin ng TV. Patayin ng TV. Mas maganda ganun na lang, turn off the TV. Kasi ako guilty rin ako dyan. For sure, yung mga anak ko ganyan din. Siguro dapat simulan natin baguhin yan. Ito yung mga natutunan natin diba? Sa mga napanood natin na yan. Itong Blue Zone, Secrets of Blue Zone. Diba? So yun, Hara Hachibu, that's the third, di ba? Una, medicinal foods. Marami silang medicinal foods. Pangalawa, yung caloric density, yung nutrient density. Pangatlo, yung Hara Hachibu. Pangatlo, balance. They have good balance. Maganda yung balance nila. Why? Saan nila nakukuha yun? Doon sa pag-upo tayo from the floor, tsaka sa gardening nila. Sa gardening, dahil mga activities nila sa garden, di ba? So, ano ba yung nagagawa ng balance? Di ba? Sabi mo nga, majority of the mga old people nowadays, ano yung kinamamatay nila? Fall, di ba? Broken bones. Broken bones. So, marami namamatay out of this. Kasi poor balance, poor strength. Di ba? Hindi man sila athletic, hindi man sila nag-exercise. Pero yung daily activities nila. Ang ganda ng range of motion nila, pulot sila dito, yuyuko sila, i-squat sila. Ang ganda, balance nila, di ba? Na-maintain nila yung balance nila. So yun, tapos number 5 is yung Muay. Okay. Ito yung social connection nila. Ano ba ibig sabihin ng Muay? Parang, this is a social support groups. Or ito nga yung communities na Okinawan culture. Di ba? Social support group, marami silang barkada. Yun yung sa ating mga kababayan dyan, lalo na yung mga seniors. Importante po talaga yung meron tayong yung group. Kumbaga sa kanila, Coach Louie, ito yung mga Muay sa atin, tawagin natin yung mga kasis. Kasis. Mga kasisko yung mga yan, kasisko, di ba? Mga Zumbas. Sa Pilipinas, meron din yan doon sa community namin, may mga grupo sila ng mga Zumba group. Nanay ko, ganyan. Nanay ko. That's very good. Actually, I'm so, happy na ginawa niya yun. Masaya siya, nakakapag-exercise siya. May mga kaibigan siya sa Zumba. Excited siya lagi, looking forward, di ba? So, Muay, social connection, or mga kasis, kabros, ganyan. Saka maganda yung practice nila, Coach Louie. Pati pera nila, sinashare nila. Di ba doon sa episode ba? Napanood ko yun. Parang meron silang, pag may itong kaibigan nila nagkasakit, talagang sinashare nila yung mga pera. May funds sila di ba? To support each other. Maganda na support system nila. Di ba? Kahit matatanda, itong tatlong ang magkakasis doon, di ba, na pinakita, 87 years old, 94 years old, 98 years old. Mga tatlo silang matatanda na, pero
Ganda ng Yung bonding nila. Bonding nila. So yun. Importante yun, Coach Argy. Kaya sa ating mga seniors, dapat try to reach out yung mga kapitbahay natin dyan. Kasi minsan, ang problema, yung approach na-isolate na sila. Kapag na-isolate ka na, anong gagawin na yan? Lalo na sa Pilipinas ngayon. Ang tendency, pag walang nakakausap, doon na lang sa may matatanda, nanonood ng TV, computer, mobile. Pero kung you reach out doon sa mga kapitbahay natin, na maglakad, kaibiganin, di ba? So that will start yung bonding. Ay nga. May ka talaga. Yung social connection, isa sa mga longevity practices yun. Very important. Okay, next. Ano ba yung mga next na longevity factor for Okinawa? Yung Ikigai. Yes. Ikigai, ito yung the concept of finding one's purpose or reason for being. Diba? Yung purpose mo for life. Diba? Narinig ko na sa isang longevity doctor yan sa functional med kay Dr. Mark Hyman. Sabi niya, if you lost your purpose in life, that's the start of your demise. Parang ganoon. Na yung mga matatanda. Kaya nga yung sense of retirement minsan nakaka-start ng depression, no? Pagkakasakit ng mga matatanda natin once na nag-retire sila kasi yung binuo nila yung purpose nila doon sa trabaho nila, yung tagal nila nagtrabaho tapos bilang kinat down, di ba? Kaya nga sabi nila you can retire at work but don't retire in life, di ba? That's true, that's very good, Coach Argy. Di ba? Kasi marami mga iba na kala nila yung buhay nila yun na yung trabaho nila. Marami ka pa naman pwedeng ibang gawin. Di ba? Connections to your, make friends, ganyan. Or learn something. Marami. Does it stop? It doesn't stop. Or you can even do gardening, yung mga medyo physical ba? Di ba? Farming, di ba? Do not stop. Yun ang pinaka rito. Lesson natin is do not stop. Ako siguro ayoko mag-retire, Coach Louie. Baka mag-retire man ako sa trabaho, pero gagawa ako ng mga gagawin ko. Magko-construction ako sa bahay. Diba? Nag-create ka ng mga furniture mo. Hanggang 100 years old, ganito ako. Ka-active. Ganun ang, yung purpose mo, gumawa ka lagi ng purpose. Maganda nga ito, halos pare-pareha sila. Meron din sa Costa Rica, isa rin sa mga nila, yung plan de vida. Parehas di ba? Yung bang purpose din ang ibig sabihin nun. Kumbaga, yung pagkagising nila, alam nila yung gagawin nila. Meron silang reason. Kumbaga, you have a reason for living. May goals sila everyday. Ano ba yung gagawin nila? That's very important. Mga kababayan, very important po yan. Ang daming pwedeng gawin eh. Kumbaga, hindi ka mauubusan. Ako nga. So little time, so much to do. Ako, yan ang lagi ko sinasabi. Totoo. Napakarami. Kulang yung araw. Kulang ang oras. Diba? Minuto, ang dami mong pwedeng gawin. Ako, nagbabasa ako dito. Pwede kang mag-construction. Meron ako nakitang comment. My father lived to 102. He was a musician. Music is also... Learning to play. New songs. Diba? Magandang release din yung music. Very it's important. An art. Okay, ang dami pwedeng gawin. Ako, sa nature, mag-trekking ka. Diba? Mag-alaga ka ng aso. Diba? Mag-alaga ka ng physical activity niya. Nilakad-lakad mo yung aso mo. Mag-alaga ka ng mga pets. Diba? Basta never run out of purpose. Yun ang That's true. Message ng Okinawa, Japan. Okay. Yan na yun. Parang 6 siya, no? Medicinal food, caloric density or nutrient density, hara hachibu, balance, moai, and ikigai. Yan sa Okinawa. Diba? Episode 1 tackles yung longevity ng Okinawa. Ng mga Japanese. So, dun tayo sa episode 2, Coach Louie. Episode 2 is dalawang places ang tinakil, dalawang blue zones. Isa sa America, isa sa Sardinia. Sardinia is in Italy, di ba? Italy. Yung isa naman, isa sa US, yung Loma Linda. Yung Loma Linda is a small place in the US na puro mga Adventist. Puro Seventh-day Adventist ang mga nakatira dito. Kasi dahil sa faith nila na yun, tsaka may practices sila eh. Sila plant-based sila, di ba? So start tayo with sa Sardinia, Coach Louie, sa Italy. Yeah, diba? Ano ba yung mga kinakain ng mga Mediterranean diet? Di ba? Doon sila ang known sila sa Mediterranean. Actually, hindi. Greece yata ang Mediterranean. Greece, pero yung pagkain nitong mga Sardinian, ganun din halos. Okay. Sardinia, Italy, isa sa mga kino-correlate sa yung sa longevity nila is yung steepness. Yung place nila. Kalahin mo,
kita mo yung nilalakad ng mga 100 years old, halos paakyat na gano'n, tapos rough yun. terrain, ha? Rough terrain. To be able to balance on a rough terrain is so hard, ha? Even for tayo na medyo bata-bata pa, na cardio fit, nila. ha? Kumbaga, Yung quads konting nila mali mo talaga. lang na ano dyan, matatapilok ka eh. Rough eh. Hindi siya yung smooth terrain, ha? It's rough terrain, That's bato-bato. So, paakyat. Kita mo yung mga, ano, napanood mo ba yung mga ano nila? 101 years old, paakyat. Maakyat pa, no? Diba? Para makaakyat ka sa ganung ano, ibig sabihin, fit na fit ka. Diba? Yung movement. So nag-exercise daw sila na hindi nila namamalayan. Oo, yun yung ano. Actually, yun yung nangyayari sa Blue Zone. They already doing exercise but they didn't realize it. Diba? Isa sa mga sikreto, yung pinaka-summary niya, diba? Natural movement. Na, parang as a form of exercise na rin, diba? So yeah, mga Sardinians, yung stiffness. Ha? Tapos, ano pa ba? Diet nila. Yun, carbs. Mataas ang carb intake nila, pero ano sila, more on yung low glycemic index carbs. Good source of carbs. Sourdough bread. Sourdough bread. Ano sila, sourdough bread, di ba? Yan yung bread na nilalagyan ng bacteria, lactobacilli para mapababa yung glycemic index. Low GI siya. Oo, yung GI. Saka maganda sa gut. Siyempre, may mga microorganism nilalagay, di ba? So, and they're making their own food. Tapos yung mga kalalakihan nila, mostly, shepherds. Naman, shepherds. So, siyempre, physical activity. Physical yan, di ba? Tapos ano pa? Less stress yan. Yun. Diba? Isa yun sa mga sinabi nila. Sabi nga nila, yung stress levels nila, mababa. Okay, mga dahil siguro sa animals, ganyan. Kumbaga, hindi with the nature sila, di ba? Kumbaga, pwede mong, ano yan, pagsabihan yung, hindi magre-reklamo. Di ba, yung goats, di ba, yung sheep, di ba? Hindi magre-reklamo yan. Kumbaga, hindi ka rin pagagalitan yan. Wala kang boss. Reaction, di ba? Ikaw ang boss. Parang ganun yung concept na sinabi nila doon eh. So, pinaka-key factors nga ng longevity nila is yung number 1, yung stiffness. Ha? Diba? Laging pataas yung mga nila. Number 2 is yung healthy carb-based diet. Mataas yung sourdough bread nila. Healthy. Diba? So, ngayon parang hindi na rin ganun katotoo yung ketogenic diet. Kita mo naman halos lahat ng mga Blue Zone country, ang taas ng carb intake. Puro carb. Yung kamote dito. Dito, sourdough bread. Di ba? May mga pasta doon sa may grease. Mga gano'n, di ba? Tapos puro corn naman sa Costa Rica. Corn, puro vegetable. So, parang, para sa akin, siguro, kaya lang sila nakakatakas din sa high carb diet dahil in the first place hindi sira yung makinarya nila. They're active, they're burning it every day. Tsaka hindi sila nakumain ng mga processed food ng araw. Actually, yun talaga. Hindi sira yung metabolic flexibility nila. Hindi pa rin mawawala yung place ng ketogenic diet para sa akin dahil yun yung pang-ayos. Yun yung pang-fix. Kailangan mong babaan at present. Kapag sira na yan, mababa ang metabolism mo, pangit ang metabolic flexibility mo. Kailangan mo keto, di ba? Babaan mo yung carb mo, linisin mo yung ano mo. Pero yung pag walang sira yan, perfect condition, ang machines mo, ang panlusaw, pantunaw mo, well, you can afford this type of diet. Sa natural yan. Mga good sources of carbs nga, sinasabi nila. Para sa akin, gano'n yung keto, hindi pa rin mawawala yung place niyan for longevity. Kung sira yung makinarya mo, gawin mo muna, fix it. Diba? So ano ba yung mga, pagkatapos nung stiffness, healthy carb diet, controlled stress nga, dahil nga dun sila, farmers sila, di ba? Pag-usapan na natin. Tapos, pero siguro, Coach RG, kung actually, di ba, yung stress na banggit natin sa ating mga ibang episode, na yung stress, we have to learn how to handle our stress, di ba? Manage. Kasi hindi, at this present situation in life, hindi natin maiiwasan talaga yung stress. Pero at the end of the day, let's learn how to handle it. Kasi it's all here eh. Nasa brain natin yan, nasa mind natin eh. Yun nga yung part yung nabasa ko dun sa book na binabasa ko ngayon, yung comfort crisis nga. Yung iba na yung stress ngayon, yung stress before. That's yung true. Stress ng mga unang panahon, di ba? Yung next meal mo, iisipin mo, yung may makahunt ka ba, ganyan. Tapos baka may mataking ganyan, o kaya may storm na dumating, ganyan. O kaya may habulin ka ng ganyan, ng mga hayop, ganyan. Yan yung mga stress ng mga panahon ngayon. Hindi, ngayon, iba na eh. Ang stress ngayon is yung may mapambabayad ba ako ng tuition fee ng anak ko. Ganon. Mga deadlines. Mga deadlines sa trabaho. Due date. Ganon na yung mga stress na yun, di ba? So, ano pa yun? Yung mga social media stress, di ba? Diba, sa totoo lang. Emails,
Tayo lang ang nag-amplify. Hindi Totoo. naman ganun kalaki talaga dahil mabubuhay ka pa rin naman, eh. 'Di ba? Hindi katulad ng mga stress ng panahon ng mga ninuno natin na pagka nahuli ka nung tigre, Life and death. patay ka, 'di ba? O nagkaroon ng ano, malaria, ganyan. Natuklaw ka ng ahas, O di kaya ba? patay ka, 'di ba? Eto hindi, eh. Tayo nag-amplify, eh. Sabi nga dun sa libro na binasa ko, yung yung mga comfort mo now might be your discomfort tomorrow. Kumbaga, ngayon, 'di ba, nung na-imbento daw yung stairs, so naging comfortable yung pag-akyat, may stairs na, eh. Eh, kaso ngayon ayaw na umakyat sa stairs ngayon, may elevator na. Escalator. Paano pa-advance kasi yung society natin, eh. So, yung stress na yan, makokontrol niya yan dahil huwag niya lang masyadong Comfort yung sarili. damdamin masyado, 'di ba? Dahil hindi naman siya life and death, eh. Oo, totoo. Makaka-ano ka ba diyan, eh, ina-amplify lang natin yung pakiramdam ng stress. Pero sa akin talaga, Coach RD, kasi pag na-stress ako, hindi, papasok sa isip ko yan. Tapos kina-cancel ko siya, eh. Ano ko, bakit ko pinapahirapan, no? At the moment, wala akong magagawa, eh, di ba? Oo nga. Di ba sabi mo, Kina-cancel ko siya sa isip ko, eh, at nag-iisip ako ng ibang... sa road lang, dami stress. Oo, Di ba? diba? Pag nagmamaneho ka, sabi mo nga, di ba, do not drink the poison of your The enemy. cup of poison of your enemy. Di ba? The cup of poison of your enemy, di ba? Tama. So, pero sabi nila, the best way is na talagang maging maganda yung pag-iisip mo, mental health mo, is to fix your diet. Kaya naman daw tumataas ang stress level kasi yung poor Pagkain. mental health din. Pagkain din. Yung poor mental health na. Dahil nga sa pagkain na kinakain mo, ganyan, masama na ng mental health mo, talagang isang ganun lang, nat-trigger ka. Nat-trigger ka. Kasi ibig sabihin may mali doon sa, mo, di ba? Dapat wala namang kwenta yung ganun problema, pero iniisip mo. So ano pa ba yung sa Sardinia? Last, yung strong sense of community and care for elderly. O nga, Same din sa di ba? Japan. Inaalagaan nila yung mga matatanda nila. Wala daw walang Home for the aged. Oo, walang mga nursing home, walang mga ganun. Di ba meron pa parang isang story na sinare nila doon na lang, hindi naman siya totoong story, parang lang, gawagawang story lang na sikat sa Sardinia yung kapag matanda na daw yung isang at parang alagain na, tinutulak daw ng mga sa mountain, di ba? Di ba binanggit doon? Pero yung isa, ang ginawa niya, yung tatay niya, tinago daw niya para hindi na malaman na parang pinanatili niyang mabuhay yung tatay niya. Tinago niya at inalagaan niya. Tapos yumaman siya, naging successful siya. Tinanong siya ng mga, ano bang sikreto mo? Bakit ang ganda ng buhay mo? Ba't yumaman ka, naging successful ka? Yung pala ang sikreto niya is yung wisdom nung matanda. Nung tatay niya. Kasi nga tinago niya yung tatay niya. Ito maganda yung kwento nun, yung dun sa episode 2 na to. Tinago niya yung tatay niya, yung wisdom na nakuha niya sa tatay niya. Dahil lagi siya nakikipagkwentuhan sa tatay niya. Hindi katulad ng mga iba, pinagtutulak na mga tatay nila, mga nanay, tatay nila sa di ba? Pero this is just story. Ano bang tawag sa mga ganun? Legend ba? Sabihin natin. Parang mga ganyan, kwento lang, pero sikat daw yan sa Sardinia yung kwento na yan. So yun, ganun pala ka-importante yung mga matatanda. Inalaga, dahil yung wisdom nila, kung nga naman. Yung wisdom nila, sobrang taas ng mga wisdom. Experience nila, di ba? Diba? We have to learn from our parents. Kaya they took care. Kahit sa, ganyan din eh. Singapore, di ba? Doon sa 4th episode, yung mga matatanda nila, inaalagaan nila. Saka madalas nga daw sila, tumitira din sila sa katabing bahay ng mga magulang nila, ganyan. And the government will support them kapag tumira sila na malapit sa Kaya yung mga matanda, wag natin. Tsaka meron pang findings, yung once daw na kasama rito yan sa episode 4 na yung matanda nilagay sa nursing home, 2 to 5 years daw ang decrease ng lifespan nila. Kaya nalulungkot sila. Depressed. Diba? So yun, ang Sardinia is have a strong sense of taking care of their elderly. So yun punta tayo sa Loma Linda. Part of episode 2. Yeah. Ito yung Seventh-day Adventist community. Yung maliit na place sa US. Puro mga Seventh-day Adventist na mga nakatira dito. So ano ba yung mga factors na nag-contribute sa longevity na to? Number 1 is volunteering. Importante din yan. Kasi, siguro dahil social connection din yun eh. Tsaka meron ka sense of purpose, diba? Yung mga taong nagbo-volunteer daw, they live longer. Yung mga ganong research, diba? Good heart. Pag volunteer ka,
di ba? Parang less stress kasi you feel good when you help feel good di ba? Oo nga, totoo yan. Kasi parang may ano ka self fulfillment. Fulfillment yan di ba? Sarap ng pakiramdam, nakatulong ako. Di ba? Yan, volunteering, mahilig silang mag-volunteer. Isa yan sa mga factors na nag-contribute sa longevity nila. Oo. Diba? Actually, may kwento ko lang, Coach RD, nung college ako, nag-start ako sa Red Cross. Nag-volunteer ako doon, siguro mga 12, 13 years. Hanggang naging teacher ako. Nagbo-volunteer pa lang, nagtuturo kami ng first aid, ng mga disaster preparedness. Ang ganda kasi, hindi doon sa yung ano ko ron, yung ang dami mong namimit na iba't ibang tao. Oo nga. Diba? Yun yung fulfillment sa akin. Connection, self-fulfillment, diba? Sa ano pa ba, purpose. Halo-halo na yung ano ng volunteering. Ang dami ng mga na-cover na may purpose ka sa buhay dahil nag-volunteer ka, nakakatulong ka. Fulfilled ka dahil nga maganda yung mga inaano mo, yung mga ginagawa mo, community. Tapos, meron kang social connection pa. Social connection. Meron kang mga kaibigan. Yung community. So, ano ba yung sa Loma Linda? Pangalawa, na factor na nag-ano nila adherence to plant-based diet. Plant-based sila. Saan nila yun? Sa religion nila. Practice ng religion nila. So, talagang plant-based sila. Siguro, yan, maraming mga vegetarian nowadays, diba? Maganda naman talaga yung plants, diba? For sure, we eat the rainbow. Sabi nga, nandiyan na lahat yung mga nutrient-dense na mga pagkain, diba? So, maganda, plant-based diet. Healthy naman ang plant-based diet. Tsaka most of this, mga, blue zone countries, yung Costa Rica, plant-based din sila. Vegetarian, siguro, laking factor. Laking factor. Pero, talaga. Ang masasabi ko lang dyan is, yung plants kasi nila, quality rin. Yun ang importante doon. Sila kasi yung nagtatanim. Diba? Hindi yung kung ano-anong nilalagay dyan, mga toxins, mga pesticide dyan, di ba? Or insecticide dyan, fertilizer na ganito katindi, mga chemical, di ba? Sila is, kumbaga, manual work sila eh. Sila mismo nagtatanim. They culture their own food talaga. Except to sa Loma Linda, pero kahit na, siguro, ganun pa rin. Mga more on organic, mga pagkain na promote nila. Okay? Tapos, strong faith and religious practices. Halos lahat ng mga blue zone natin may ganun. Merong parang sense of belief. Kasi parang purpose din yan eh. Ako, di ba? Ako ganun ako eh. Importante. Asang faith ko. Talagang, kumbaga, mataas ang paniniwala mo eh doon sa Diyos mo, di ba? Sa iba-iba sila eh. Kumbaga, it doesn't matter kung anong religion nila. Meron silang faith. Faith, yan. Di ba? Yung parang mga Japanese, nagdadasal sila sa ancestors nila. Diba? Ito, Seventh-day Adventist, of course, yan. Jesus, or diba? Tapos, yung, ano pa ba yung mga iba na faith din? Sardinia, Italy rin, diba? Rin sila. Sa Greece yata, Icaria, Greece, ganoon din sila. Araw-araw. Active sila sa church, ganyan. Very important para sa akin. Nowadays, marami walang religion nowadays, mga 80s. Pero, pag wala ka na kasing gano'n, wala ka ng sense of good and bad eh. Diba? Gawin mo na lang kung anong gusto mo eh. Diba? Feeling mo, ikaw na makapangyarihan eh. Oo nga, diba? Kaya ako, kumbaga, kanya-kanyang faith yan, pero isa yon sa mga nagpapahaba ng buhay nila, sikreto nila. Faith, ha? Ano ba yung next? Being part of the right tribe or a supportive community. Ganun din sa diba? Maganda yun. Groups din sila. Kasi sabi nila, kapag ang mga kaibigan mo raw, puro ubis ka din. Ganun daw. Kumbaga, diba, birds with the same feather, di ba? Flocks together. Di ba? Ganun yan. Kaya, yun, kapag ang mga kaibigan mo is yaya ng yaya uminom, ganun ka rin, manginginom ka din, di ba? Kaya sabi nila, nandun ka dapat sa isang right tribe. O ang mga kaibigan mo is puro vegetarian, nangyayari, magiging vegetarian ka rin. Parang gano'n. Or puro healthy. Magiging healthy ka. Actually, gano'n eh. Ako gano'n din ang prinsipyo ko sa buhay. Di ba? Kapag ang mga kaibigan mo is puro inom talaga, inom ba? Mapapainom ka. So, tama. Yun. You should belong to the right tribe, sabi nila. So, yun. Episode 3 na tayo. Tapos na yung episode 2, which covers Loma Linda at saka yung Sardinia, Italy. Ito, episode 3,
it covers yung 2 more blue zones natin, yung Costa Icaria, Greece, tsaka yung Nicoya, Costa Rica. Paborito ko to Coach Louie, kasi dahil dun sa isang centenarian sa Costa Rica, dahil bilib ako sa kanya, yung nag-horseback riding. Oo. 100 years old Si Ramiro ba pangalan? Parang gano'n. So start tayo with Icaria, Nangangabayo Greece pa rin. muna. Grabe, no? So Ang sabi nga lakas ng ni forma. Dan Butner, siya na yata yung masiglang centenarian na nakilala ko. Tsaka he looks like 70 years old. Yung skin niya. O nga naman, pag nakita ko yung itsura niya, parang yung uncle ko lang, parang ganun. Ganun lang yung itsura, pero 100 years old, hindi ka makapaniwalang 100 years old yung tao na to. Parang, Sabi niya nga, gulat daw siya. I'm old. Parang You don't look research pa doon sa munisipyo kung Totoo talaga. totoong 100 years old siya, o si Ramiro, something. Anyway, start tayo with the Icaria, Greece, Coach Louie. So, Icaria, ano ba yung mga longevity factors na nagko-contribute sa Greece, sa Icaria, Greece? Yung herbal tea. Mahilig sila sa consumption ng herbal tea. Marami silang mga herbal trees, mga teas, di ba? Kita mo, bowl yung mga pinakita yung mga herbs nila doon. Tsaka meron time na yung Icaria, Greece, kasi walang port, Coach Louie, wala siyang port. So, yung food nila, sila mismo ang nag-grow, pati daw mga wheat, ganyan, sila nag-grind. Kumbaga doon lang, walang pumapasok na tawag yung trading. Walang ganun. Wala nag-deliver ng ganito. Lahat sa kanila galing. Lahat ng food nila. Sustainable sila. Noong mga old times. Self-sustaining. Tama. Self-sustaining yung lugar nila. Tatanim sila. Alaga sila ng hayop. Meron silang bee, honeys. Meron silang wine. Sarili nilang wine. Ganyan. Walang mga talaga. Walang trading. So, yun yung isa sa mga sikreto nila. Kaya kita mo drink wine also. Oo, yun yung pangalawa. Pangalawa is actually natural raw honey. Yung isa sa mga nagko-contribute sa longevity nila. Kasi talagang yung natural honey nila, ang difference daw sa honey ng iba is unpasteurized. Talagang hindi binoboil. Hindi binoboil. Nandun daw lahat ng mga special nutrients. Microbiome. Pati pollens. Nandun daw. Talagang, yun, sila mismo nung bee. Tapos nililipat-lipat pa raw nila. Yung beehives, nililipat-lipat pa daw nila. Ayaw ko, depende sa situation Parang ganun. Depende sa weather, parang nililipat-lipat nila. So, number 3, strong relationship. Dito yung pinakita yung nag-asawa ulit. So, showing na pala ba sa episode 3, di ba? Yung at 79 years old yata, nag-asawa ulit. Nung una, namatay daw yung first wife niya. Tapos parang mamamatay na rin daw siya. Ayaw na niya kumain, tapos na-meet daw niya yung isang ganyan. Imagine at the age of 70 plus, 9, may love pa. Ibig sabihin, parang nagkakaroon ng ganun. Kung ibig sabihin, meron ka pa rin perfect mental health, di ba? Sobrang healthy mo, para magkaroon ka ng ganung pakiramdam. Tapos dalawa pa sila, pati yung isa matanda na rin. 90 plus na siya, yung napangasawa niya. Actually, nung present na yun, 90 plus na siya, yung napangasawa niya is 84 years old na. Sweet pa rin sila, pinakita. Good relationship, pa. Kaya yung mga asawa natin, ako, pinanood ko yan. Kausap ko yung wife ko, kailangan pala, ganito, maging centenarian tayo, ganito, dapat mag-sit tayo lagi. Sweet lagi. Oo, isa sa mga sekreto. Naghahawa kamay, di ba? Tapos meron pa kami na pagbiruan ng misis ko Napagbiruan namin na, di ba, sabi nila sa Pilipinas daw, kapag bumabot ka daw ng 100, may 1 million ka. Oo, meron. Sabi, di ba? Nasa batas na yan. Sabi ko sa kanya, ibig sabihin, pag dalawa tayo, 2 million yun. Sabi sa kanya, sabi ko sa misis ko. So yun, napagkakanduhan namin yung episode na to. So yun, maganda yung relationship. Yun yung strong relationship, strong partnerships and relationship contribute to their well-being. Tapos number 4, yung natural wine. Mahilig sila kung minom. Yung isang matanda nga, anong bestie para sa'yo? Wine ang sagot. Wine ang sagot niya. Kasi yung wine nila talagang sila yung talagang gumawa. Nakita mo yung Coach Louie, yung takip, yung bato. Yung parang mga panahon pa nila Jesus Christ talaga. Yung mga bato-bato talaga na parang they make their own wine. Clay yung lalagyan, doon tine-ferment. Napaka-natural ng pagkakagawa. Talagang, tapos kita mo yung pinopour nila yung may mga talagang residue pa ng mga fiber siguro. Sabi ni Dan Butner nga, this is like drinking my supplement, sabi niya. So, ganun kaganda para sa kasusubukan yung sarap siguro wine nila. Siguro, di ba? Kung yun ang lagi mong iniinom, punong-puno ng resveratrol siguro. Sikreto niya, sino ba ito? Si Dr. David, yung sa longevity, forgot his name. Basta yun. Sinclair. David Sinclair. David Sinclair, yeah.
resveratrol, di ba? Kaya pinapromote niya yung wine. Siguro yun, punong-puno kasi natural yung wine, di ba? Punong-puno ng resveratrol. So yun, wine, natural wine, di ba? Consumption of natural wine. Tapos yung last nila na contributing factor sa Ikaria Greece, yung they love dancing, partying, laughing. Di ba, meron silang mga party na mula 14 years old hanggang pataas, sama-sama yan. Kantahan, sayawan, ang tagal daw nila nagsasayawan. Yun ang form of exercise na nila yun. Di ba? Dancing and laughter. Yan. Yan yung last part, ng okay. Nicoya, Costa Rica naman tayo, Coach Joey. Nicoya, Costa Rica. Ano ba yung mga pagkain ng mga yan? Ano nila? Beans, corn. Siguro yung number one na nila yung pagkain nila. Dietary habits nila. Yung meron silang tinatawag na yung Three Sisters, Coach Louie. Ito ang ganda, no? Ito knowledge to sa akin, knowledge na natutunan ko dito sa episode na to. Yung beans, squash, and corn. Yung tinatawag nila Three Sisters. Apparently, itong beans, squash, and corn, di ba sabi ko nga, yung protein coming from vegetables is incomplete amino acid. Meron kasi tayong 9 essential amino acids, di ba? Pero itong tatlo na to, beans, squash, and corn, pag pinag-combine mo, para ka nang kumain ng meat. Wow. Complete amino acids. Nandyan yung 9 essential amino acids. Ganun pala kaganda yung kombinasyon na yun. Kaya sabi nila, hindi ka magtataka bakit itong mga centenarians natin sa Nicoya, Costa Rica, nagcha-chop ng wood. Lalakas pa, no? Nangangabayo, lalakas. So because they're getting the right amount of protein. Sabi nga nila, di ba? Ang protein, hindi lang pang mayaman. Ito mga very poor country ang Nicoya, Coach Louie, di ba? Nakita mo naman. Very poor country. So talagang lahat ng kinakain nila, sila nag-aani, lahat manual, pati yung grinding. Diba? Main food nila yung corn, yung tawag doon. Yung tawag doon sa parang bread nila. Tacos, hindi. Yun. Sila nag-grind. Kaya yung forearm nila, lalaki ng forearm ng mga babae, matatandang babae. Kasi manual work talaga lahat sila, di ba? So, ayun, very important yung Three Sisters combination. Beans, squash, and corn. And the traditional diet consists of this food. Tapos yun, complete essential amino acid. Yung tatlo na yun, parang ka lang kumain ng meat, parang kumain ng itlog, parang kumain ng ano. So, vegetarian ka. Coach Louie ko, kung mag-vegetarian ka, I suggest ito. Beans, squash, and corn. Yung tatlo na yun, combine mo. Kasi ang alam ko lang na good combination before is lentil and rice, sabi nila. Yung lentil and rice is also a good combination. Parang it's complete amino acid niya. Ito ngayon, may bago ako, Three Sisters. Ako ngayon, ginagawa ko ngayon na nagsasalad ako. Tapos yung salad ko may rice. Yung kakain ako ng rice. Ang sarap. Diba? You should try that. Anong dressing mo, Coach Louie? Lemon, saka olives. Okay. Tapos may konting salt, saka pepper. Parang kumain talaga ng gulay, saka kanin. Parang gano'n. Walang isda, walang chicken. Tama. Minsan maganda rin pag vegetarian. Ang sarap na pakiramdam. Sabi nga nila, may mga nagba-bodybuilding na vegetarian. Basta daw nakukompleto mo yung essential amino acid for structures. Saka yung banggitin ko lang dito sa Nicoya, Costa Rica, si Ramiro, si Ramiro. Yan yung 100 years old, mukhang 70 years old. Diba? Ang nangangabayo pa. Sa chop. Tapos meron pang isa dyan, yung isa na tuwan-tuwa rin ako sa kanya. Parang isa sa mga sekreto niya na nakita ko is yung no worries Hindi ba yung no worries siya Talagang, no worry talagang, yung, tinanong siya, may pera ka ba sa bangko? Wala. Sabi nga, pero paano, may security ka ba? Paano kung nagkasakit ka? Wala okay lang, kung mamatay, parang ganun siya magsalita. Pero, alam mo yun, no worries, kaya, pinaprovide niya yung sarili siya. 100 years old siya, pero nagtatrabaho siya para sa sarili niya. Tapos pag may pera daw siya, I want to enjoy myself. Ng beer. Kita mo, di ba? Pag may talagang happy-go-lucky na in a good sense Di ba? Napaka, niya. Siguro at that age, worry-free. Worry-free ka na. Siguro yun ang pinaka, sikreto niya, kaya siya very healthy. Worry-free talaga siya. Wala yung sakit-sakit sa kanya. Walang stress talaga zero stress siguro. Di ba? So yun, number 1, dietary habits, yung Three Sisters. Number 2, yung kanilang plan de vida. So the same as Ikigai. Yan yung purpose. So, and the plan de vida or life plan is significant in their culture. Yung life plan. Kumbaga, pagkagising nila sa umaga, alam nila yung gagawin nila. May purpose sila. May plan de vida.
Tapos, ang pangatlo is yung doing things by hand. Sabi nga, sinabi ko, Active talaga, manual lahat. manual labor talaga. Manual labor lahat. Agawa ng fence, ganito. Siguro, poso pa sila doon. Tapos yung mga Nag-iigib pa nga pag-grind. ng tubig. Ngayon, meron ng mga grinder. Sila, Manual. Kita mo, mano-mano, masa dito. Mano-mano. Manual work. So, doing things by hand. Many tasks are done manually. Tapos, yung last, yung slowing down. Ito, nagustuhan ko rin to. Yan, yung slower pace of life is the emphasis. Kumbaga, yung isa, tinanong siya, anong oras ka nagising? Alas 4 daw. Tapos nagtrabaho na siya. Anong oras ka natapos? Alas 10, sabi niya gano'n. Tapos na siya magtrabaho. Tapos magsisiesta daw siya, ganyan. Tapos, relax na siya sa hapon. Kung anong gusto niyang gawin, gagawin na niya. Natutulog. Diba? Kumbaga meron silang preno. May preno talaga sila, stop button, diba? Nag-slow down sila. May part na hindi naman lahat. Sila kayod pa rin eh. Active sila, di ba? Kita mo, nagsa-chop ng mga wood at 100 years old, gumagawa ng mga fence, ganyan. Active sila, pero pagdating sa time na to, may siesta time sila, may break, di ba? Hindi katulad ng panahon ngayon, kahit na wala kang inactive ka nga, yung utak mo active, very active. Pero tuloy-tuloy. Hanggang tuloy-tuloy yung trabaho mo. Konti na lang ang tulog mo, di ba? Importante. Important, di ba? Slowing down, hindi ganun ka fast-paced ang nangyayari, di ba? Hindi ganun ka fast ang pace nila. So yun ang episode 3 natin. 3. Ito yung last episode. Discuss lang natin, Coach Louie. Napakaganda ng last episode. Gusto ko yan, yung story ni Stamatis Moraitis. Si Stamatis Moraitis po, isa siyang Greek, taga Ikaria, Greece siya, di ba? Ikaria, Greece is a blue zone country na, di ba? So, ang nangyari, si Stamatis nag-migrate sa Amerika. Doon siya nagtrabaho as a carpenter. Tapos doon niya na-meet na yung asawa niya, which is Greek also. Nag-asawa siya, nagkapamilya siya doon. At the age of 66 yata, na-diagnose siya with terminal cancer. So, sabi niya, no choice na siya. Matay na siya eh, sabi niya. I wanna go home. I wanna go back to Ikaria, Greece. Gusto daw niya, doon siya literally just to die. Just to die. Doon siya mamamatay sa Ikaria, Greece. So, bumalik siya doon. Tapos yun, after a few years, in-interview siya ni Dan Buettner, 97 years old, buhay pa. 93 yata or 97, buhay pa. Kasi ang ginawa niya doon is, nakipag-reconnect siya sa family niya, sa mga friends niya. Gumawa siya ng vineyard niya, nagtanim siya ng mga grapes, kaya, tapos gumawa siya ng vineyard, may mga wine siya. So, lifestyle na bago, environment na bago yung dietary, niya. Nothing specific na ginawa. Walang importanteng ginawa. Natural stuff lang. Imagine ganun kalaki ang importance ng environment, Coach Louie. Ganun pala kalaki, no? The nature, less stress, yung pagkain niya, healthy. Oo. Kaya tayo, kaya natin eh, di ba? Kaya natin, babaguhin lang natin yung environment natin. Pag talagang exposed ka na dun sa environment na exposed dun sa mga aging na factors, talagang nakakatanda. Talagang tatanda ka talaga dyan eh. Kaya natin eh. Baguhin lang yung environment. Ganun kalaki environment from America, tumipas siya ulit, bumalik siya ng Greece, kabuhay. Ang healthy, Tapos nagkaroon siya ng vineyard, siguro. So, nature na siya, manual. Diba? So, yun, story ni Stamatis Moraitis, So, ang maganda pang part dito, yung sinamarize na ni Dan Buettner, yung lahat ng mga factors, diba? Sinamarize niya. So, naging downsize siya into 4. So, yung dami, di ba, per country, ang dami. May 6 sa Okinawa, merong 4 dito, may 5 dyan, di ba? So, downsize siya into 4. So, yung 4 major longevity secrets is number 1, natural movement, sabi niya. So, continuous movement, slow intensity. Low intensity, gentle movement, natural movement like walking, bending, di ba? Squatting, like, pero, throughout the day. So, manual labor, di ba? Manual labor talaga. Mga Japanese, di ba? 30 times squatting. From the floor, ang ganda ng range of motion nun. Pag from the ground, paano ka tumayo? Ngayon, mabibilang mo na lang sa matatanda yung makakatayo galing sa floor, di ba? So, tulungan niyo si lolo niyo, tulungan, di ba? Dahil hindi makatayo ng mag-isa, di ba? So, number 2, the main criteria ni Dan Buettner is yung a positive outlook. Yan, sama-sama na dyan yung faith,
Yung Purpose in life. Purpose in life. Yan. Maganda yung outlook mo. Ano bang gagawin ko sa buhay ko, di ba? Avoid stress or less stress. Yeah. Diba? Number 3, yung strong social connection. This is very important. Very important. Diba? Sama na yung family dyan. Family, friends. Strong social connection. Yung caring for elderly. Sama na dyan yan. Kaya nga dapat yung mga magulang natin o yung mga matatanda natin, ay huwag natin yung ano bang tawag dito, binabaliwala. Lagi dapat yung kinakausap sila. Ako, talagang I'm so thankful yung nanay ko talagang healthy pa rin. Tsaka nakakuha siya ng parang yung magandang practice niya, yung sa Zumba. May mga kaibigan siya doon. Masaya siya. So thankful kasi parang very vital siya. Nakikita ko naman. Paano yung paggalaw niya. Actually, minsan mas importante pa yun kaysa sa mismong mga kinakain mo or diba? Mismong connection. Kita mo nga, high carb sila. Halos lahat ng mga blue zone natin, high carb diet, diba? So if you have the good, diba, emotional health or mental health, everything follows. Diba? So number 3, yung strong social connection. Number 3 na pala yun, diba? Natural movement, positive outlook. Tapos strong social connection, number 3. Number 4, yung last, yung wise eating habits, of course. Wise eating habits. Yung everything, natural, whole food. Ano ba yung mga, yung mga natural honey, natural wine sila. Yung plant-based. Yun yung pinaka-major 4 na criteria na nabuo ni Dan Buettner. So alam na niya, paano i-recreate, di ba? Out of this, dahil dito sa mga nag-gather niyang information, ngayon alam na niya. Ngayon, ang ginawa ni Dan Buettner, ni-recreate niya. Meron siyang Blue Zone projects. Diba? Yun, ang magandang pag-usapan. Napakaganda niyan, Coach Louie. Sana, kung may mga nakikinig sa atin na sa government dyan. Mga politician. Gustong-gusto po namin. It's our dream. Diba? It's our dream, Coach Louie and I, to recreate this Blue Zone. Diba? Gumawa tayo ng movement, revolution, Coach Louie. Diba? Against processed food, kahit sa barangay lang. Diba? Simulan natin sa maliit na, diba? Ito sa episode 4, si Dan, sinimulan niya sa isang maliit na place sa Minnesota, yung Albert Lea, di ba? Albert Lea. So yun nga, ano bang ginawa nila sa Albert Lea? Na siguro, ang ginawa nila is parang nagkaroon ng mga connection. Yun, yung community engagement, efforts including healthier dining options, healthier yung mga pagkain nila, tapos increased physical activity. Walking. By, promoting walking. Naglagay sila ng mga park dyan. Tapos mga walkway, mga pass-through sa papuntang park. Ganyan. They promoted public transportation. Tapos, sa mga park, naglagay sila ng mga fitness activities, sponsored activities like mga classes, mga Zumba. Sa Singapore, yung calisthenics. Halos ganun yung ginagawa ng Singapore. Isa pa yun. Country na nila. Ito, country. Buong country. Yung isa maliit lang, di ba? Ito, buong country. Napakagaling ng Singapore, ko sure. Galing. Sobra. Galing. Gusto mo mabisit ang Singapore. Naayos nila. Imagine yung sugar content ng soda nila. Kinap nila up to 12% lang. Hanggang dyan lang. Pag may lumampas yan, sasara ko yung kumpanya mo. Ang galing. Laking bagay yun, di ba, Joey? Dahil isang baso lang ng soda is 350 calories na yan, mga ganyan. Yung sa kanila is light. Diba? Bawal uminom doon ng Coke, regular Coke light sila lahat. Coke light, di ba? Kinap nila yung sugar content. Tapos, pinromote nila yung mga healthy food by yung mga restaurants nila, yung mga booths, nilalagay nila yung mga signs na healthy food here, more vegetables. Kasi nga naman, kapag lagi mo nakikita daw, yun na yung nagiging choice mo. Sabi, it's the obvious choice. Kaya nilalagay nila yung mga signage. Ang pinaka-purpose nun is to make it the obvious choice. Para hindi ka na mamili. Yung tendency dito tayo healthy eh. Nakasulat healthy. Dito tayo, di ba? Ganon. Yung nga, laking bagay, di ba? Ang liit na bagay, pero napakalaki ng epekto. Ng impact. Tapos yung pa sa Singapore, yung pinamahal nila yung sobra yung mga kotse. Sasakyan, Imagine, 2.5 times more expensive. 8 to 10% lang ng population nila ang may-ari ng sasakyan. Tsaka yung $100,000 na worth ng kotse, sa kanila $250,000 worth. Ganun kamahal. Ganun ka talaga kayaman pag magkaroon ka ng sasakyan doon. In order to drive, you need to pay yung paperwork pa lang is $100,000 Singaporean dollars na.
wala pa yung kotse doon, papel pa lang. Sabi nila, para makapagmaneho ka doon, magbabayad ka ng ganitong amount. At least, they're not promoting, di ba? Yung private transportation. Pinopromote nila is public. Ang ganda ng mga subways nila, ang ganda ng mga trains nila. Connection talaga ng mga... Tapos may mga bike lanes papunta doon. Sabi nila, kahit saan ka daw tumira, meron kang makikitang train na at least 10 to 15 minutes away from your house. Totoo. Ang ganda. Kung gano'n ang public transport natin sa Pilipinas, ang laking impact ng social. Hindi na ako magkukotse. Kasi yung mga bike lane, di ba? Yun dapat. Lakad-lakad through the park, ang ganda ng park eh. Ma-inspire ka, di ba? Ma-inspire ka, nakita mo pa, nature. Mamaya, may mga nag-exercise dyan. Doon sa park, di ba? Meron mga exercise equipment. Ano ba yun? Mga classes na, sponsored. By the government, binabayaran ng gobyerno. Mga classes dito, calisthenic class, ganyan. Pinopromote talaga nila yung physical activity. At saka ang pinakamaganda pang ginawa ni Dan Buettner dun sa Albert Lea. Nag-promote sila ng community na parang to improve connection. Yung mga walking nila. Pinag-partner nila, nag-create sila ng grupo na yung goal nila ay maglakad. Like together. Walking partner. Tapos from there, nung in-interview niya uli, I think after 7 years, establish yung friendship. Yung friendship connection, naging friend na sila, di ba? Kasi malaking bagay yung connection, di ba? Sabi nga natin. Napaka-simple lang po eh. Kung gusto natin itong i-recreate, i-change natin yung environment, yun lang ang ating i-improve. Yung happiness, yung physical activity, di ba? Yung happiness through social connection, yung physical activity through ganito, ganyan, magaan tayo. Saka yung wise eating, yung to make it an obvious choice, yung mga healthy, di ba? Coach Louie, di ba? Napakasarap kung ito yung ma-establish natin ngayon. Ang magbe-beneficiary ito yung ating mga anak, next generation. Kaya nga ako, nag-start ako ng mga hashtags. Kung napapansin nyo lang, mga kababayan, yung mga hashtags ko is yung Save Our Children, yung improve health of the next gen. Ganun ako eh. Ganun yung mga hashtags ko. It's a revolution. Revolution Gusto ko kasing taguhin. This is our goal, di ba? Hindi para sa atin. Ngayon, sa next generation. Di ba? Dahil ako, yung mga anak ko gusto ko turuan ng healthy eh. Ano nangyari? No choice dahil pag nasa eskwelahan, recess. Yun, isa pa yan. Ano bang pagkain sa kantin, Coach Louie, di ba? Dapat mabago din yan sa Pilipinas. Yung sinaserve na pagkain sa Pilipinas. Dapat simulan nila siguro sa ganun. Sa mga bata, sa school. Actually, tayo, being a belonging to a third world country, di ba? Medyo behind tayo eh. Sa mga ibang modern society. Dito nga sa Dubai, di ba? Pinopromote na nila health sa school, ha? Meron silang green day, may mga ganyan sila. Na puro, isang araw, puro veggies lang. Sana gawin din natin. Sa Pilipinas, kayang-kaya natin gawin yun. Malaking bagay. Ang support lang talaga ng officials, government. Siguro akong ibabawal ko dyan, unang-una, Coach Louie, kung akong kung gagawa tayong project dyan sa mga canteens. Soda, wala na talaga dapat yan. Soft drinks. Na. I'm sorry sa mga soda companies pero talagang ito ang aming gustong maging drive talaga, yung talagang eliminate na. That's very unhealthy. Kung hindi ma-eliminate, asan yung buwis, bro? Syntax. Kumbaga parang for enjoyment na lang. Oo. For enjoyment, parang, tama, syntax. Tama. Ibang gawin natin napakahirap bilhin. Tanggalin yung mga matatamis sa mga bata. Mga processed food na snacks na kung ano-anong mabibili nila. Yung mga biscuits. Bawasan yan, di ba? More on i-promote fresh nila yung whole food. Puro prutas lang makukuha sa canteen or mga di ba? Mga gulay o tsaka kahit na grains pwede naman. Sa natural food. Mashed potato, ganyan. Kamote. Ang daming corn, ang daming options na natural. Di ba? Simulan sa mga kabataan. Yan ang isa sa mga dinadrive kong ngayon na parang revolusyon. Yung mga season fruits natin, di ba? Coach Louie, masimulan natin itong project na to sa Pilipinas. Tayong dalawa maging pioneer. Sana kung may mga nakikinig man, di ba? Talagang tutulungan natin yung di ba? Community. Naiingit ako doon sa Albert Lea, Minnesota. Actually, marami na. Sinimulan na nila sa ibang places. Sa US, grabe. Iba-iba, ano pa ba yung mga ginawa nila? Sa Singapore, di ba? Yung pinromote nila yung nag-subsidize sila ng mga brown rice dahil nga mas healthier compared sa white rice. Ano pa ba? Yun, yung public transportation, pinaganda nila.
malaking bagay yun. Yung malaking bagay yun, yung hindi na tayo, parang most of the time, ni-spend natin, kaupo eh. Pati sa private, di ba? Kaupo. Pati tayo maglakad-lakad, di ba? Alam mo, Increase natin sa yung Pilipinas, ang nakikita ko yung problema talaga natin doon, yung place eh. Yung, alam mo, kagaya niyan, di ba? Sa bike lane. Di ba? Dapat, balita mo ba yun? Yung isang police na, retired police na dumaan doon sa bike lane. Di ba? Napakadelikado noon. Dapat, siya pa yung galit, no? Oo. Siya pa yung nagbunot ng baril. Oo, siya pa yung bunot, di ba? Dapat, yun yung problema sa Pilipinas eh, na nakikita ko. Yung wala tayong respeto doon sa, doon sa law. Yung halimbawa, yung bike lane, dapat sacred sin na may sasakyan ka na dumaan ka dyan, di ba? Dapat yung punishment, ang nakikita ko, yung punishment natin masyadong lax. Relax na masyado. Di ba? Halimbawa, yung taasan mo ng fine. Kung yung may mahuling sasakyan na dumaan dyan sa bike lane na yan, na hindi ka dapat dumaan dyan, gawin mong siguro mga 10 to 15,000 pesos. Tama. Di ba? Takot na lang matatakot, siguro matatakot. Walang dadaan dyan, di ba? Dahil pag nasuli ka, masakit yun. 10 to 15,000 pesos. Pati yung mga nambubuli na mga madalas napapanood natin yung mga nagbubunot ng baril. Sabihin mo, halimbawa, may taong kulong ka agad. Wala nang kasi kahit nakalisensyado yung baril na yan, kulong mo na yan. Walang palakasan. Walang palakasan. Di ba? Tama. Kasi maraming benepisyo to eh. Sa okay, improve din nila yung structures po. Yung daanan, bro. Kasi sa atin, laging maulan. Bike lane talagang may fence talaga na ayos. So kaya may field pa nga sa gitna ng mga o dapat nga may cover pa yan, di ba? Yun nga, yung mga walk paths, lagyan din nila ng cover. Para na nag-encourage ka maglakad, di ba? Nag-encourage maglakad. Di ba ganun sa Singapore, lahat covered eh. Yung mga walkway, tapos may mga pass-through sa mga park na nakikita mo yung nature, ang ganda. Kita mo yung mga tao, hello, ganun. Makaka-create ka ng friendship eh. Doon sa mga tao na nagkalat sa park eh, di ba? Tapos sa Singapore, meron pa silang parang, yung bahay nila parang club sandwich principle. Merong pinaka-plaza doon sa doon lahat nagkikita-kita yung mga tao. Yun. Sana ganun, magawa natin. Unti-unti. Pilipinas, kaya yan. Kaya natin yan. Metro Manila. Kailangan lang mag-initiate. Kailangan nating mag-initiate. Tayong mga pwedeng pag-aralan yan. Wala tayo sa Pilipinas. Pero ang laki ng benepisyo nito sa mga magiging sa future ng mga anak natin, mga apo natin, di ba? Next generation. Actually, ang magbe-benefits dito kasi ngayon wala tayong magagawa eh. Andito na siya eh, di ba? Tayo, marami ng taong addicted eh. Kailangan unti-untiin, bawasan na to. Para pag gano'n, hindi na natitikman masyado yan. Okay, sasali ang taong wala yan. Bawasan yung mga soda na yan, di ba? Actually, siguro kung titingnan natin doon, yung processed food talaga. Yun yung dapat nating bawasan o iwasan. Processed food, tsaka yung high fructose corn syrup, yung mga soda natin. Sila yung pinaka-culprit. Full food talaga ang pagdating sa pagkain. Kasi sila yung lahat exposed dyan eh. Pati yung mga bata. Diba? Sa mga school na lang. Matatawa ka na lang. Anong mga binibigay na snacks sa mga bata. Kasi nga yung mga baon, di ba? Tatawa ka na lang eh. Sausage. Ako minsan parang yung kinausap namin yung teacher na ganito, ganyan. Ay, hindi namin sila pagbabaunin kasi sila, ganyan. Yung first meal nila, ganito, lunch. Pinagpa-practice ko ng intermittent fasting, especially yung dalawang special children ko. Kaso, mga agaw po sila ng food eh, dito sa ganito, ganyan. Tapos kailangan po may food, ganyan, may no choice. So, nawala na yung fasting at the same time, pinapabaon, pinapakain ng mga teacher, ganyan. Yung mga fruit juices, na puro fructose, di ba? So, yan, simulan sa mga kabataan. Saka yun nga, yung promote natin yung movement. Yung mga walk in the park, maglagay ng mga dyan, ang dami natin, meron siyang, ito yung pinaka-summary niya. Yung creating a blue zone. The core principle of creating a blue zone involves transforming the environment. So, environment plays a factor. Kita nyo na lang, systematis from America, bumalik ulit ng Ikaria, pero nabuhay. So, environment plays a big factor. Tapos, enhancing movement. O yung nga, yung public transportation, walking, pass-through, biking, diba? Yung not owning a car, not owning ganyan. Laking bagay, diba? Tapos, yung mga sponsored na classes, maglagay sa mga park, diba?
Tapos yung pinaka-importante para sa akin ito, yung promoting happiness and social connection. Kasi marami na daw nagsasuffer sa loneliness Loneliness, sa sadness. Lalo na yung mga elders natin. Di ba sa Amerika lang, ang taas ng percentage ng sadness, ng Depression. Pag may sad ka, depressed ka na. Kumbaga, nawawala yung purpose nila eh. Kaya ako, sabi ko nga, paulit-ulit ko siya sabi, I'm so happy na yung mom ko is, nakakuha ng talagang diversyon na talagang happy siya yung pagsusumba niya. So, ngayon talagang very vital, makikita mo siya na talagang, masaya siya doon sa Zumba niya. Looking forward, may Zumba ako. Nag-party nga kami nung minsan sa bahay nung nandun ako. Hindi naman party. Tama, birthday ng anak ko. So, di pumunta siya. May Zumba ako. Ganito, okay. Hinatid ko pa siya Zumba niya. Tapos sinundo ko ulit para bumalik doon sa bahay. Talagang hindi ko tinanggal sa kanya. Alam ko, happiness yan. Importante yun. Dapat na yung connection, lalo na sa mga elders. Para sa akin, that's the most important. Kahit sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, o sa mga tatay, nanay. Hindi na lang laging puro trabaho. Diba? Yung magkaroon ng yung connection sa ating community. So yan, yung tatlo na yun, paano natin i-recreate yung blue zone, yung tatlo na yun, very important. Yung environment, change the environment. Yung movement activity. Yung activity, tapos yung happiness. Promote happiness. Nabanggit din natin yan sa 4 pillars of health na. Sa bagay. Tatlo na yun. Actually, ang kulang na lang doon sa sinabi natin, yung food. Improve the food system, di ba? Kaya nga, may mga hashtag din ako na gano'n. Change our food system. Kasi napakarami na nating processed food, napakarami na nating matatamis, di ba? Sa pagkain natin. Kung yan lang ay magbabawal lang ng isa, o kaya magbawas ng konti, parang ginawa na Singapore, malaking bagay na. Yung mga soda, tanggalin niya, lagyan na syntax, ganyan, malaking bagay na yan. Tapos yan, ibawal yung mga ganyan na ingredients, tulad ng mga pastries, mga sweets natin, mga asukal-asukal na yan. Di ba? Nagawa nga nila tanggalin yung trans fat eh. Oo. Di ba? Ba't sama na nila yung sugar? Yung asukal? Pwede naman siguro. Moderation. Pwede naman siguro, pero tama yung sinabi mo. Taasan ng presyo. Syntax. Syntax talaga. Yun ang magpapabago sa parang sistema. sigarilyo, di ba? Nilagyan na lang syntax. Di ba? Pero dapat hindi pa rin, dapat taasan pa nila eh. Taasan pa nila. Kulang pa kasi na-afford pa rin nila. Oo, lalo na yung mga energy drinks also. Dito, ang mahal ng energy drinks. Red Bull, di ba? Kasi nilagyan nila ng tax, di ba? Tama. Kasi nga, parang nangyayari, nagiging treat na lang siya. Pag ganun ka mahal, ang mga matatamis. Treat mo sa sarili mo, hindi na lang. Regular na, hindi mo na regular, everyday kang iinom. Diba? Or siguro, mga iba, pwede nilang gawin. Homemade. Gagawa sila ng sarili nila. Na cake nila. Di ba? Pero yung mga process food. Sabihin na natin against tayo sa mga business ganyan. Pero ito lang talaga makakatulong sa kalusugan ng mga next generation natin eh. Kaya sana isipin natin sila. Wag yung puro tayo lang. May share ko lang kanina sa kliyente ko. Sabi ko, binabanggit ko nga yung etong Netflix Blue Zone na to. Sabi ko, they live more than mga centenarian. Alam mo, sagot niya sa akin, I don't want to live 100 years old. Sabi niya ganun. Sabi ko naman, okay, if you don't want to live 100 years old, at least try to watch it and learn how to live healthy. If you don't reach 100 years old, at least you don't have like diseases from 60 to 70 years old. Learning how to socialize, kasi yung kliyente ko nga, CEO siya, puro trabaho na lang. Diba? Stress. Kasi nga, pag iniisip nila yung 100 years old, ang iniisip nila yung hirap. Hirap, di ba? Hindi yung, saka akala kasi nila, pag nasa doon sila sa edad na yun, mahina na sila. Oo, di ba? Siguro iniisip may niya. May paraan po na, kita mo naman yung 101 years old doon, kung sumakay ng kabayo, kung magsibak ng mga kahoy, active. Vital, for sure. Ako, pag ganun, sige, kahit hanggang 150 years old, kung gano'n ako gumalaw, kalakas ka pa rin, di ba? Why not? Totoo. Sabi nga nila ngayon daw, yung kumpara doon sa mga ancestors natin, mas mataas na yung lifespan. Kasi dahil sa mga modern medicines, modern inventions na mga gamot. Ang problema, yung concept naman ng, buhay ka nga, pero alagain ka naman, may mga makina naman nakasalpak sa'yo, di ba? Quality life. Ano may ganung buhay naman? Yan ang mga panahon ng mga ancestors natin. Siyempre, ang kinamamatay nila, agat sila ng mga leon. Natural death. Natural death. ng ahas. Nahulog sa na-fracture, ganyan. Tabunan ng malaking bato. Di ba? Pero ngayon, mas mataas na yun. Pero yung health span is diminishing.
sabi nila, due to comfort, due to too much comfort. Yung health span, hindi lang yung physical, pati yung mental health, Totoo. diminishing. So, ayun, ako, I'm talagang, hindi ko na pag-iisipan pa. I wanna be a centenarian, pero as healthy as this, as strong as this. Ganun, hindi ko na pag-iisipan pa, kaya yan. Magagawa ko yan. No medicine, no maintenance medicine. Magagawa ko yan. Kung sila, nagawa nila, kailangan lang natin maging, Active, be careful masaya, of what you eat, be happy, masaya, di ba? eat wisely, Sleep yan, early. purpose of life, yung continuous yung purpose of life mo. May purpose of, I want to take care of my children until they need, hanggat kailangan nila ako, especially my 2 special children, dahil dependents namin sila sa pagtanda nila. So, yan ang pinaka-purpose ko. Sabi ko, I don't wanna give up. Hanggang sa pagtanda nila, halagaan ko sila. Dahil hindi nagsasalita, yung panganay ko, hindi nagsasalita. So, yan ang purpose ko. Kaya kumakayod ako, ganyan. Diba? So yun, yung 4 na yun, yung maganda yung summary niya, yung purpose of life, yung outlook, diba? Yung connection, Change the yung environment. eating wise, saka manual movement, yung mga gentle movement, natural movement. So yun yung 4 na pinaka-importante sa lahat. Yun ang take-away na nakita ko na Alright, yes. Watching this. Okay, that's it Alright, siguro. that's it. Ganda ng episode na to. Sana mapanood niyo po lahat. Panoorin niyo po yan, mga kababayan. Lalagay ko po yung link nung Netflix show na Live to 100 Secrets of Blue Zone dyan sa ating description box. Okay? So, that's it. Alright, Don't forget to subscribe like and at share. share na rin po. Tsaka pa-comment na rin. May mga mali ba kaming details na nasabi or mga suggestions. Paano ba natin i-recreate ang Blue Zone, di ba? Sana magawa natin yan. Sama-sama po. Yung revolution namin, yung mga hashtag namin, pakisundan po. Tsaka kung pwede nyo ilagay sa mga hashtags nyo rin. Pakicheck na lang doon sa mga post ko sa FB. Yung mga improve the health of our next gen. No to process food. No to process food, mga ganun. Be Pakicheck na lang active, mga be hashtags. healthy. Yan. Pakicheck, sana sumama kayo sa revolution namin. Okay, paalam na tayo ko. Alright, bye for now po. Salamat Bye. po.